Isang mapagpalang hapon po mga minamahal na kapatid. Sa Diyos po ang kapurihan sa mga sandaling ito at sa mga kapatid po natin na kasama natin sa online at kayo din sa kasama natin dito sa live. Binabati ko po ang ating mga kapatid ng mapagpalang hapon po kay Sister Hilary, kay Sister Arlene, kay Sister Kathleen, kay Sister Emily Manlangit, kay Pastor Edgar din at sa buong pamilya niya, gayon din kay kapatid Nakleng at sa iba pang mga maya-maya ay makakasama natin dito sa ating pag-aaral sa The Teaching ngayong linggo ng hapon. Gayon din binabati ko rin ang mga kasama nating mga kapatiran na naririto ngayon sa live, ang mga kapatid natin na nandito lamang sa vicinity ng Church of God sa Camellia, Springville. Muli sa mapagpalang hapon sa bawat isa. Tayo po ay panandaliang tumayo at pangungunahan po tayo ni kapatid na Narvin sa ating pambungad na panalangin. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon namin Diyos na mapagmahal at makapangyari sa lahat. Kami po nagpapasalamat sa Panginoon sa hapong ito, Panginoon, na muli po kami yung tinipon upang mag-aral muli, Panginoon, ng iyong mga banal na salita. Ganon din, Panginoon, na maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa pagpunta sa amin sa dakong ito at upang kami mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Ganon din, Panginoon, na patuloy ka po, Panginoon, nawa maghari sa aming buhay, sa aming paglakad sa sinibutan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, na maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapala at biyaya na pinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun din, Panginoon, na at pangunahan mo po, Panginoon, ang aming mga mapag-aralan sa hapong ito, Panginoon, na ito'y patuloy namin maisa puso sa maisa buhay namin, Panginoon, sa aming at magamit nito namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pamumuhay dito sa sanlibutan bilang isang Kristiyano, Panginoon. Ganon din, Panginoon, kami po'y patuloy na humingi ng tawad sa aming nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo, at ito may lihim o hayag. Ang lahat ito'y aming isinasamo at idinadalangin sa matamis sa pangalan ng Jesus ng aming Diyos, ng aming tagapagligtas. Amen. Muli, mga minamahal na kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating mga pinag-aaralan at mga mapag-aaralan pa sa ilalim ng pangunguna ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. May katanungan po ba sa ating mga napag-aralan noong mga nakaraan? May nakakaalala pa po ba sa ating mga napag-aralan? Mga nasa harapan, siguro baka maalala. Si Pastor Eugene, anong napag-aralan natin noong nakaraan? Nasaan yung mikropono? Sakto. Ano yung naalala mong napag-aralan natin? Yung golden rule po. Yan, golden gawin rule. Gawin mo sa iba yung gusto mong gawin nila sa'yo. Okay, so yung golden rule, yun. Ang naalala niya, yung pinakahuling part Yung mga nauna. Ayan, pero salamat at tama yun, yung golden rule. Ano pa, si Pastor Briggs, baka meron siyang idea. Po sa mga hayop, yun sa aso at baboy, yung kumbaga ang sa akin po ay yung wag nating ipilit sa tao yung ayaw nilang tanggapin, parang kumbaga bigyan natin sila ng oras, panahon hanggang sa matanggap nila kung ano yung kabutihan ng ating Panginoon. Okay. Actually, part yun nung nirerespeto. Nagsimula yun sa pagrespeto natin sa mga holy things. Kaya nabanggit yung mga hayop na siyang hindi nagiging holy, unclean na animal, na galing, na derive pa yun sa Old Testament. And then later on, sa pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, doon niya yun an example na yung pagiging banal natin ay hindi dapat madungisan.
ng ano pa mang uri ng karumihan. Yan. Ano yan? Unacceptable po yun. Yan. Meron pa? May nakakaalala pa ng isa. Dalawa na yun eh. Actually, 3 topic lang yun. Meron pa. Ayan, si kapatid na Michelle. Oh. Natin. Papabukas na lang ako. Yung nakaraang napag-aralan din po natin is yung paghingi, pagkatok po. Yan, tama. Yep. About prayer. So, yung 3 yun. Yun yung naging topic natin. It's about yung respect sa mga holy things na nais ng Panginoon. Sunod naman ay yung panalangin, paghingi sa Panginoon. Yan. Although lahat na pag-aaralan naman natin, paiba-iba yung mga about sa panalangin. Pero, laging yan, inuulit-ulit ng Panginoon. Yan ang maganda sa aral ng ating Panginoon Jesucristo. Kailangan repetitive. No? Kailangan ulitin. Nang sa ganun, lagi natin siyang ma-absorb. At yung pinakahuli, yun nga, yung golden rule. May katanungan po ba kayo bago tayo magtuloy sa panibagong topic ngayong hapong ito? Meron po bang nais pang idagdag at medyo nagugulumihanan sa mga napag-aralan? Kung wala naman po, tayo po ay magtungo na sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa chapter 7 pa rin po tayo ng Mateo. Nahinto tayo sa 12. Then tayo po ay tutungo sa verse 13 ng chapter 7. Again, 3 topic po itong tatalakayin natin. Unahin na muna natin itong tinatawag na narrow gate. Sige, magbasa naman yung mga nasa likod. Si kapatid na Narvin, pakibasa nga yung verse 13 ng chapter 7 ng Mateo. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at mapalad ang daong patungo sa... Daang. Daang. Malapad ang daang. Ay, malapad pala. Sorry. Ulit. Repeat. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami dooy nagsisipasok. Okay, the topic is the narrow gate. Yan. Ito yung laging inaaral at tingin ko naman nadaanan nyo itong part na ito, no? Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Unang tanong kaagad na pumasok sa isipan ko nung binasa ko ito noon, way back noon, mga ilang taon. It is designed ba na makipot talaga ang pintuan? Kasi inintroduce ng Panginoong Hesukristo kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. So yan kaagad yung challenging question Dinesign ba, Pastor Ray, ng ating Panginoong Hesukristo na makipot ang pintuan? Kasi sinabi niya rito, makipot ang pintuan Dinescribe niya sa atin Ngayon ang tanong ba, dinesign ba yun ng Panginoon? Opo. Kasi Bakit? bilang isang Kristiyano, sa maraming pumapasok sa maluwang na pintuan. Kasi maraming tao ang umaayaw sa Panginoon. Kasi kapag nasa Panginoon ka, hindi mo magagawa yung mga nagagawa mo nung hindi ka pa Kristiyano. Kasi kapag pumasok ka po sa maluwang na pintuan, magagawa mo yung lahat ng gusto mo. Kapag, kasi sabi dito, malawak ang pintuan patungo sa kapahamakan. Okay. Yan. Pero kapag nasa Panginoon ka na po, mahirap, maraming pagsubok ang pagdaraanan, hindi mo magagawa yung mga kagustuhan mo na nagagawa mo noon, pero mas mabuti na pumasok sa makipot na pintuan kasi maraming pagpapala, maraming blessing kang tatanggapin. Sabi po ng Panginoon, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Bilang isang Kristiyano, tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Kahit napakaraming hamon sa buhay, kahit na mahirap ang paglilingkod, pero nagpapatuloy po tayo. Kasi meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, salamat sa binahaging paliwanag ni Pastor Ray. So sa kanyang pagkakaalam
nag-design ng Panginoon talaga ng makipot na daan. Si Pastor Chito kaya, ano ang inyo pong pagkakaintindi? Ang tanong lang naman po ba, dinesign po ba ng Panginoon na makipot ang daan? Sa pagkakaunawa ko po, ang tinutukoy na pintuan dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mga pagsisikap, pagtitiis, ito po yung makipot na pintuan. Na ang maluwang naman po ay yung wala ka sa ating Panginoon. Kaya ang tinutukoy po rito pintuan ay ang pagsunod sa ating Panginoong Kaya po, Jesucristo. dinesign ba ng Panginoon na makipot? Opo. Dinesign. Okay. Si Pastor Paul, dinesign ba ng Panginoon na makipot ang pintuan? Yung unang pumasok po sa isipan ko yung kay Adan at Eva po, na dati na maluwag silang nakakausap yung Panginoon, pero nung pumasok yung kasalanan, pinalayas pala sa Garden at Eden at napalayo sila sa Panginoon. At nabasa din po natin doon, napag-aralan natin na naglagay pa ng bantay yung Panginoon sa Garden ng Eden at di sila makapasok sa dati nilang kalagayan na which is na napakaganda. Ganun din po sa atin na sasabi dito na makipot yung pintuan patungo sa buhay. Sabi ng Panginoon, ako yung buhay. Kaya po para sa akin na destined na po na makipot kasi dahil sa kasalanan. At yung way talaga papunta sa Panginoon at very challenging po. At kasi nandoon yung susubukin tayo kung totoo ba yung pananampalataya natin na kagaya ng ginto na pinaparaan sa apoy na para malaman kung totoo ba or hindi. Kaya para po sa akin naka-destined na po na ganun, may challenges po. Okay, destined na. So same. Gawa na talaga yan. Na ganyan. Sadya yan talagang pinakita ng Panginoon na maskip yan daan na yan. Sino rito yung ang sagot hindi design na makipot yung daan? Taas nga ang kamay. Isa lang. Si Pastor Arthur. Sino pa? Pakitaas po ang kamay ng sa tingin niya hindi daw design yun. Okay, so lahat. Tama. Lahat. Pastor Bricks, yun din. Para sa'yo, design. Sige, si Pastor Arthur. Ano po ang pakiabot po yung mikropono. Ayan. Sa akin pong pagkaunawa, Pakiunawa po yung mic. May switch yan. Pinapatay. Kasi po, tapat nyo po. Sa aking pagkaunawa, ay symbolical totoong ang magiging isang anak ng Diyos o tagasunod sa Kanya, mahirap ang kanyang pagdadaanan. Sabi nga ni Pastor Paul, sinasala. Pagka ikaw ay sasalain, dadaan ka sa purification, tutunawin ka, pahirapan ka hanggang ma-filter ka. Ibig sabihin sasala, para bang ikaw ay dumaan sa maraming proseso ng filtration. So, kasakipan din yun. Para dumaan ka sa mga pagsasala, yung isang halimbawa sa isang conveyor, may mga nagsasalang mga bato, iipon yung mga maliliit hanggang lumiit ng lumiit. Napipilter. Kaya ang isang Kristiyano, habang patuloy siyang gumaganap sa pagsunod sa ating Panginoon, dumadaan siya sa maraming pagsubok o filtration. At yung dinadaan niya, physically, or symbolically, talagang makipot, mahirap talaga. Oo. So, nilarawan ang Panginoon doon na hindi basta-basta makapasok ka sa Kanya. Ipipilter ka niya muna. In such a way, maraming ang symbolize niya, makipot na daan. Pero kung ang filtration, maraming klaseng daan na makikipot talaga, nasasalain ka. Yun ang aking unawa doon. Okay, salamat po. And then the rest, paniniwala is designed. So si kapatid na Arthur, siya lamang yung nagsabi na hindi yan design. Okay, so pakinggan nyo muna yung aking i-explain bago sabihin kung saang talaga yung tama. May tama dyan sa dalawang yan. May tama talaga dyan. From the start na pinag-aaralan natin itong Mateo at nangangaral ang Panginoong Hesukristo, sino ang makakausap? Sino ang audience niya?
Sinong kanyang mga tagapakinig? Mga Hudyo. At anong klase ng mga Hudyo? Mga Skriba. Karamihan, Skriba, Pariseo, halo-halo. At karamihan sa kanila ay ano? Mga guro. At karamihan sa kanilang mga ginagawa ay ano? Di maganda. So, ibig sabihin sila ay mga makasalanan. Ayan. Okay. Babalik ulit ako dun sa in-explain ni Pastor Paul. Sabi niya, sa simula, ginawa ng Diyos ang mundo. Wala kayo nakitang pangit, Ginawa ng Panginoong Diyos ang Garden of Eden. Wala rin pangit, So, nag-design ba ang Panginoon ng masikip o hindi? Ano dinesign niya? Isang maganda. Nag-design siya ng maluwag, di ba? So, sa design pa lang, makikita natin, hindi gusto ng Panginoon na pahirapan tayo. Lagi niyong tatandaan yan. Ang Diyos lagi nagbibigay ng maganda. Hindi yan magbibigay ng bingit. Ngayon, bakit sinabi ni Jesucristo to? Kaya dito natin uunawain. Kasi ang kausap niya mga makasalanan. At nagsasalita ang Panginoong Jesucristo sa perspective ng makasalanan. Pinapakita ni Jesucristo, yan ang nakikita nyo. Kaya ipapakita niya na talagang masikip yan kasi ito yung mga ginagawa nyo. Pero kung tutusin, hindi. Hindi siya magiging mahirap sa taong sumusunod. Ang tingin naman ng taong sumusunod, maluwag. Kasi sumusunod siya. Basahin natin sa John. Basahin natin sa 1 John pala. 1 John chapter 5 verse 20. Yan. Habang hinahanap nyo, titignan ko sa sa English. Unang 1 John chapter 5 verse 20. Pakibasa nga po ng may unang makakita. Unang 1 chapter 5 verse 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. At ang buhay na walang hanggan. Thank you. Basahin ko sa English, sabi rito. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. O diba? Nakita nyo mga minamahal na kapatid, kung gaano gumawa ang Panginoon ng paraan para i-spoon-fed niya tayo sa buhay na walang hanggan. Binibigay niya lahat yan Maluwag yan Hindi niya, kasi kung gusto niya pahirapan niya tayo, hindi yan ibibigay kaagad. So, ayaw ng Panginoon yun. Never. Never in design. Never in will ng Panginoon na mahirapan tayo. Ngayon, ang perspective ng makasalanan, nagiging mahirap talaga. Kasi burden niya yung kasalanan Bit-bit niya yung kasalanan. Kaya ang tingin talaga, mahirap yan, mahirap talaga. Mahirap bumalik, mahirap lumapit, mahirap lumakad, mahirap sumunod. Yun. Lahat mahirap. Kasi sa kadalan. Ngayon, ipinakita ng Panginoong Jesucristo yun. Hindi para lalo silang mahirapan. Dahil yun yung nakikita nila. At binigyan sila ng choice ng Panginoon. Sabi rito, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. Para maunawaan nila na yung ginagawa nilang kasalanan, nandun yung malaking pinto. Jesus Christ is offering ng daan. Dahil talaga naman, hindi nagsusugarcoat ang Panginoong Hesukristo. Hindi niya pinapaganda yung sinasabi niya. Sinasabi niya yung totoo. Mahirapan naman talaga kayo. Pero sinabi niya, para ma-realize nila kung gaano kabigat yung dala nilang kasalanan. At later on, sa mga pag-aaral, sinabi naman ng Panginoong Hesukristo, paano nila yung malalagpasan? At paano sila makakadaan doon? So something na ma-realize lang ng isang makasalanan na yun yung pintuan na dapat niyang daanan dahil sa kanyang mga ginawang kasalanan.
Sa lahat ng kanilang mga talikod at hindi pag-ayon sa Diyos. So, yun yung ibig sabihin nun, yung perspective. Kaya wag nyo iisipin na dinesign ng Panginoon talaga yan. No? So, tama si kapatid na Arthur na walang design ng Panginoon na mahirap. Lahat nga binibigay niya sa atin eh. Kung merong mang isang bagay na nagiging mahirap, yun ay kasalanan. Lagi nating tatandaan yun, mga minamahal na kapatid. Kasi sa perspective naman ng mga matutuwid na sumunod sa ating Panginoong Diyos, kahit sa Old Testament, naging maluwag yung daan sa kanila. Kila Enoch, yan, kila Elijah, diba? Kahit sabi mong puro pagdurusa, kung hindi pagdurusa nila nakikita yun nakikita nila opportunity yan. Yun naman ang tingin nila lahat ng mga paghirap, oportunidad yan At doon, nagiging maluwag sa kanila yung pintuan. Dahil as design, maluwag talaga yun. Talagang gusto ng Panginoon. May verse dyan na makikita nyo at siguro tulungan nyo na lang akong maghanap. Na ninanais siya na will ng Panginoon na gusto niya maligtas tayong lahat. Nasa will niya. Pero hindi niya gagamitin yung kapangyarihan niya na kahit na makasalanan ka, ililigtas ka. Parang lahat exempted. Hindi. Pero yung will niya, gusto niya. Kaya nga gumagawa siya ng paraan para yung will niya, maintindihan natin at tayo na may free choice, sumunod din dun sa will na yun. Sumunod tayo dun sa will niya. At magkaroon tayo ng mutual understanding ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na robot tayo. Hindi niya, kasi gusto ng Panginoon maramdaman niya na meron tayong mutual na understanding sa Kanya. Yan. So, again, yun yung simula. Yan ay perspective ng makasalanan. Tungo tayo sa verse 14, Pastor Ray. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakakasumpong niyon. Okay, so ito yung still continuation ng explanation. Kabaliktaran naman. Pinaliwanag niya. Konti lang ang nakakasumpong nun. Sinabi ng Panginoong Hesukristo yung realization niya dahil sa mga desisyon ng mga tao na nakaharap niya na nandoon. Kasi from the start, alam natin na si Hesukristo nakakabasa ng damdamin. Walang maitatago ang mga taong nandoon kasi yan ay isa sa mga pinagkaparehas niya sa Diyos Ama. Yung kapangyarihan na makadiscern ng damdamin. At alam niya kung sino mga makasalanan. Kaya may karapatan siya at karapatan niya mag-judge sa mga time na yon. At sinabi niya na pinarealize niya na sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Challenging question. Yan ang maganda sa ating Panginoong Hesukristo. At yan din ang maganda sa mga taong dumarating sa buhay natin. Minsan dumarating ang mga tao sa buhay natin, mahal man natin sa buhay, kaibigan man natin, kamag-anak man natin, kapatiran man natin, na minsan i-challenge ka rin sa question. I-challenge ka. Bilang darating yan. With the power of Holy Spirit, bigla ka na lang tatanungin, ano ba ang plano mo sa buhay? Yun. Isang challenging question na kagad yun Pag tinanong ka, anong plano mo sa buhay? Diba? Ang mga tao ngayon, pag tinanong, puro material lang nasa isip Pero bilang Kristiyano, syempre, buhay yung pinag-uusapan. Then, dapat ang nasa isip niya, yung buhay na walang hanggan. Yung eternal things na dapat na doon tayo nakatuon. Mas nakatuon. Rather, mas yun yung priority natin. Dahil patungo sa buhay Yun yung pinag-uusapan dito. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kakaunti lang ang makakasumpong dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ilan lang yung magte-turn sa Panginoon. Dahil hindi dahil sa statistics. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang matimbang sa puso. Isa challenging question, kahit sa mga panahon natin, tinatanong pa rin ng ating Panginoong Hesukristo to. Bago siya bumalik ulit. At kung pala rin man na bumalik siya na nandito pa tayo sa lupa, di at least ngayon pa lang meron na tayong malinaw na desisyon dapat, no, na ang gusto natin patungo tayo sa buhay na walang hanggan. Tinatanong niya tayo at sinasabi at pinaparealize niya sa atin na maganda yung pintuan na pinaprepare niya sa atin. Maganda yung mansyon actually. Yun yung by design gusto niya. At gusto niyang makarating tayo ron.
Pero kung mahihirapan tayo dahil sa kasalanan, kailangan maunawaan natin na talagang maliit at makipot na pintuan yung papasukin natin. Sabi nga, mas madali pa sa kamelyo ang makapasok sa butas ng karayom. Isipin nyo, mas mahirap pa dito yon sa mga susunod na verse. Mas pabigat pa ng pabigat. Kaya it's a continuous challenge sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang yung time na pinag-aaralan natin dito. Hanggang sa panahon natin. Hanggang kailan natin dapat makita na ang pintuan na binibigay sa atin ng Panginoon ay maluwag. Dapat lagi. Kasi pag nakikita mo na yung masikip, i-assess mo na yung sarili mo dahil meron ka ng mga kabigatan na dala-dala, may mga burden ka na, di ka na nagiging totoo sa sarili mo, nakagawa ka na ng mga kung ano-ano, kasalanan at kabigatan na siyang magpapahirap para makapasok tayo doon sa buhay. Okay? May karagdagan po ba or ano? Meron po bang katanungan? Kung wala po, tignan natin yung verse na ito sa Lucas. Chapter 13. Talon tayo sa Lucas. Chapter 13 naman siya. Verses 22 hanggang 24. Tignan natin kung paano sinulat ni Apostol Lucas yung pangangaral na ito. Luke chapter 13 verses 22 hanggang 24. Sige, babasahin na ni Kuya Edwin. Brother Edwin, basahin niya yung verse 22 ng Lucas. Si Jesus ay nagpatuloy sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo habang naglalakbay patungo sa Jerusalem. Okay, so ano to dito pa lang sa situation na to, nung pinag-aaralan natin yung Mateo, nakapokus siya dun sa Nazareth na lugar na yun But along the way, yung pagtuturo ng Panginoon, hindi lang nakapokus dun. Kaya naniniwala tayo na yung mga naisulat din ni Apostol Lucas at ni Apostol Mateo, some like na meron ding pagkakaiba. Ibig sabihin, pagkakaiba ng sitwasyon. Ito na yung nangangaral na naglalakad na patungong Jerusalem at ginagamit pa rin ng ating Panginoong Hesukristo yung aral na itinuturo niya sa iba. Hindi siya nagbabago ng aral Kaya yun yung tatandaan natin na lagi nating maging kaugalian at dapat na hindi tayo magturo ng ayon sa sarili natin kundi sa katotohanan, sa kabanalan. So nagiging constant ang ating Panginoong Hesukristo dito. Sabi sa verse 23, kapatid na si Pastor Paul. Yan. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, sige, tuloy mo yung 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Okay. So, ito, kaya ko sinabi magkaiba ng sitwasyon. Kasi dito nyo makikita, may nagtanong na Di ba? Sabi doon nagtanong at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas. Kumalat na yan. Nangaral lang ating Panginoong Hesukristo. Kaya isipin nyo, chapter 13 na rin siya sa Lucas. Nangangaral ng Panginoong Hesukristo sa chapter 7 ng Mateo na sinabi niya na makipot ang daan tungo sa buhay. At naipaliwanag doon na konti na lang ang maliligtas. So, laganap na balita yan. Alam niyo naman ng mga Hudyo, hindi na napayag kasi sabi nila, special ang lahi namin Kami lang ang maliligtas. Kami mga nasa angkan ni Amang Abraham. Yan. So, yan. Jews, yung mga Hudyo. Yan. Ganun ang mga paniniwala ng mga orthodox man siya or yung talagang, masyadong legalism na tinatawag. Yan. Tutungo tayo sa mga mas mabibigat pang term pagdating sa doctrine at pag-aaral ng mga kaugalian ng mga Hudyo. Pero nevertheless, mga minamahal na kapatid, ang ibig sabihin ba nito ay kumalat na sa lahat ng lugar na ang kaligtasan ay hindi naman talaga ganun kadaling makuha.
para sa isang makasalanan. Kaya dito sa Lucas, inexplain ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, magpilit, 'di ba? Magpilit pala. Yan, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. You try your best. Try harder, 'di ba? Talagang sikapin mo. 'Yan ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Yan. Sinasabi niya sa atin, tayong mga makasalanan. Sinasabi niya na pag sumikapan natin. Sino naka-experience dito sumakay sa MRT? MRT. Nasubukan niyo ba ng rush hour, umaga, at saka hapon, MRT, LRT. Aba, talaga namang kung gusto mong nagmamadali ka, at pagbukas pa lang, bandang 6:00 ng umaga, parang sardinas na yung mga nandyan. No? Swerte ng mga kababaihan, syempre, iba yung may mga lugar na talagang maluwag para sa mga kababaihan na gustong dun sa trend na yon, safe. So, sa mga kalalakihan, kung na-experience nyo, ipipilit nyo talaga yung sarili nyong makasakay. Naalala ko isang kaklase ko na kolehiyo. Parang may inaayos kaming project. Punta kaming Manila. Tumutunog na. Magsasara na yung pintuan ng MRT. Takbo naman ako. Nasa likuran ko siya. Tapos bila niya ako kinabitan. Pagtingin ko sa kanya, nasaraduan na ng pinto, yung bag niya naipit. Parang na siya. Pero nagbukas naman after kasi may sensor yun eh. Hindi magtutuloy yun hanggat may nararamdaman siya na resistance. Nagbukas, tapos hinila ko siya. Tapos siksikan na kami. So gano'n, nagpilit kasi kami talaga dahil ayaw naming malate, ayaw naming maiwan at matagal maghintay. At same scenario, masikip talaga. May napanood nga ako ng video. Sa India, sa China, nakikita nyo talaga namang puro, kahit bubong, talaga namang punong-puno na. Picture out that. At mas mahirap pa doon, mga minamahal na kapatid. Kasi hindi sasabihin ng ating Panginoong Hesukristo na magpilit kayo eh. Hindi niya sasabihin kung hindi yan talagang struggle. So struggle talaga siya, lalong-lalo na sa makasalanan. Kaya you can assess kung ano yung sinasabing pintuan dito. Walang specific na size ha? At hindi literal na yung katawan mo yung may sisiksik mo. No? Pero kailangan gumamit ang Panginoong Hesukristo ng mga ganitong term para maunawaan natin. Hindi mo kinakailangan mag-diet. Huwag kayong mag-alala. Walang kinalaman ng katawan dito. Kaluluwa to. No? Kahit sabihin natin walang form. Pero sinasabi ng Panginoon, mahirap din yan. No? Kaya yun. Okay. Katanungan po ba? Okay, nais idagdag bago natin iwanan itong topic na to. Si Brother Hiron, parang meron si Brother Hiron. Sige po. Ay, pakiabot nga po yung mikropono kay Brother Hiron. Hindi, sa akin lang man mga kasama yung tungkol dyan yung tungkol na makipot na daan. Pero napakahirap man gawin yan, pero sa akin man palagay, kung pagtuunan ng pansin ng bawat tao talaga na sisikapin niya na makapunta doon, sinatawag na masikip na daan. Kasi kung kumbaga sa may hinahangad ka, kasi kung yun pinipilit mo na kukunin. Kung halimbawa may isang bagay na pipilit mong kunin, kahit pa yung daanan mo ay matinik man o mabato, ibig sabihin magagawa mo sa pamamagitan na rin siguro ng tulong ng Panginoon siguro para sa akin. Opo, ayan. Salamat po sa naidagdag. Yes, alam niyo mga minamahal na kapatid, ang Panginoon laging tumutulong yan. Ang pagkakakilala ko sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos Ama, ang Banal na Espiritu Santo, tumutulong yan. Helper yan di ba? Sabi nga, padadalang ko kayo, di ba? I'll give you a helper. Nung umalis na ang ating Panginoong Hesukristo, naalala niyo ba yung verse na yun? Di ba? Yung Holy Spirit actually yun So, nagbibigay po siya ng tulong. Pero siyempre, kung kayo tutulong, yan. Mas madaling tulungan yung taong nagsisikap din na tulungan niya yung sarili niya. Although pwede mo naman tulungan yung talaga pero napakahirap nun. Pero ang Holy Spirit kasi, umaayon din siya doon sa nais mo na maka-Diyos. Hindi siya tutulong sa'yo para lalo kang magkasala. Pero pag nakita ka niya na may effort ka, nakita niya na nagsusumikap ka, tutulong siya. Tutulungan niya maging magaang lahat. Yan.
Kung kahit na napakahirap manambahan para sa'yo, sa schedule mo sa trabaho, o kung ano pa man, masakit man ang ganito mo, pero pinipilit mo, nandiyan siya, tumutulong siya dyan. Nandun yung will mo eh. Marami pa niyang example na mas lalo nyo pang maunawaan, mga minamahal na kapatid, na tama naman yung sinabi ni Brother Heron. Never kang iwanan ng Panginoon, lalo na nakikita niya na ninanais mo eh. Ang gusto ng Panginoon, sumunod ka eh. Diba? Aakayin pa tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Tutulungan pa niya yung mga dalahin natin, mga krus na bitbit natin, na maging magaan para sumunod. Yun ay kung pagsusumikapan natin. Pero kung hindi, pabanjing lang tayo, naghihintay lang tayo sa kung ano, bahala na. Ganon din naman ng tao, mamamatay din naman. Ngayon, mga ganyang paniniwala. Tutuloy ko na lang itong bisyo ko kasi ganon din naman eh. Mamamatay. Walang pag-asa kasi yung ganon eh, yung ganon tao. Wala kang makikitang pag-asa. Kasi yung pag-asa, syempre, makalangit na pag-asa yung gusto ng Panginoon na taglayin natin, na nakikita natin na meron tayong patutunguhan ayon sa kanyang pangako. Yan. Pero may mga tao talaga na hindi na yun tinatanggap. Kasi nga, hopeless at saka, hopeless. Wala na silang pag-asa. Kaya parang sabi sa kanila, magsasayo na lang sila rito kasi isa lang naman ang buhay eh. Sabi, gawin ko na to kasi you live once. Diba? Sabi nga. Pero again, hindi totoo. May isa pang buhay na dapat nating ikabuhay at yun ay kasama ang ating Panginoong Diyos. Sama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Okay. So much for that. Lipat tayo sa isang topic. Balik tayo sa Mateo chapter 7 verse 15. Babasahin ni Pastor Chito yung verse 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, tatapat sa loob ay mga lobong maninila. Okay. Ngayon, abang nangangaral ang Panginoong Hesukristo, marami na tinamaan kaagad dito. Tinamaan na yung mga rito, Saduceo, Pariseo. Diba? Tsaka may ibang eskriba na nangangaral. Ginagamit ang pangalan, ginagamit ang aral ng propetang Moses at binabaluktot. Yun. So, nag-warning ang Panginoon doon sa nakapaligid na mga mga aso o lobo man o yang pagkakapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Gumamit ulit siya ng hayop dito. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Idiomatic expression. Hindi yun mismong damit ng tupa ang suot. Kundi yung karakteristik ng damit ng tupa is maputi. Yan. Nandyan yung kadalisayan. At yun yung suot-suot nila. It's an outward look. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Mapanlin lang na, ito, hindi lang sa pananamit yan. When you say outward, even sa pananalita, sa pagkilos, sa kanyang projection. Yan. Hindi sinabi ng Panginoon na, yun ay masamang, propeta o lobo. Pero, tignan nyo yung sinabi niya. Ano sinabi niya rito? Mangag-ingat. Mangag-ingat. May caution. May caution yun. May babala. Ayan. Kaya yung iba, wag naman na maging judgmental ang dating. Kahit ba even nagtuturo Katoliko na nakaputi yan. Yan yung sinasabi rito eh. Yung mga tipong ganun. Hindi. Yan. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Naman yun. Yan ay maling interpretasyon. Kahit nga hindi puti eh. O, di ba? Kahit magsuot pa lang ng hindi naman masyadong formal, pwede ring mandaya yung propeta na yun. Basta ang ibig sabihin nito, maging wise tayo, mag-ingat sa mga nakakasalamuha, mga nakakausap nyo. Yan. At sa mga nagpapakilala. Yan. Kasi hindi yan lahat isang hangarin. Sabi dito, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Yan. May mga sariling, may mga sariling nais. Ayan. Okay, next. Pakibasa po yung verse 16. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan?
Okay, so sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. So nagbigay yun ng clue ang Panginoong Hesukristo at napakatibay na clue. Siyempre, ano ba yung mga bunga na yan? Yan, marami yan. Maraming explanation yan eh. Ganito, no? Hindi ibig sabihin ng hindi rin titignan nyo maigi at uunawain nyo, no? Yung mga bunga na yan, hindi yan yung basta bunga na, halimbawa, may mga anak siya na mababait, may mga anak siya na masunurin at sasabihin na, ay, susunod ako dun sa pastor na yon kasi mabuti yung buhay niya, maganda yung bunga. Hindi yun yung bunga, no, na sinasabi rito ng ating Panginoon Hesukristo. Even si propetang sa panahon ni Haring Saul, si propetang letter S, Samuel, yan, thank you. Si propetang Samuel, actually may mga anak siyang suwail from the beginning nung pinag-aaralan natin yung First Samuel. May mga anak siya talaga na makasalanan eh. You know? Kaya nga, ginawa naman niya yung lahat at yun ay nami-measure ng Panginoon. At talagang siyempre, malalaki na yung mga anak niya. May mga sariling desisyon. Even sa Amerika, may isang kapatid tayo na nakakausap ko na nalulungkot siya kasi matanda na siya eh. Nasa 70 plus na siya. Pero yung mga anak niya, 3 anak niya, wala, ni isa na convert. Wala. Nakakalungkot yun, yung part na yun. Pero naging masaya pa rin siya kasi kumbaga naglilingkod siya at dumating talaga yung time na kaya wala, out of power na siya doon sa mga ganung bagay. At ginawa naman niya ang lahat, sabi niya. At again, ang Panginoon lang ang makaka-measure noon kung yung ano yung lahat na yon at siya makakaunawa noon. Pero ibig sabihin, hindi doon natin dapat tignan sa bunga na yon. Or kung meron siyang maayos na tahanan, walang away ang mga kanilang magulang, ang asawa niya, or kung ano pa man na nakikita na pamumuhay, hindi yun yung bunga. Actually, ang bunga na sinasabi rito ay bunga ng Holy Spirit eh, di ba? Mababasa natin, di ba? Ano yun? Kung siya ay nagtitimpi, nakikita mo na hindi siya palasigaw, palamura, yan. Marami na yun. Tatagal tayo pag nag-stay tayo dun sa topic na yung bunga ng Espiritu Santo. Kasi dun yung nakikita eh. Isa bunga na yon. Yun yung gusto ng Panginoong Hesukristo na makikilala natin. Yung propeta. Propeta yung yung distinction dito. Propeta yung pagkakakilala rito. Pero sa panahon natin, yan, mga nangangaral, evangelical, pastor, o lahat na nangunguna sa iglesia at kung sino pa man na nakikilala natin araw-araw sa buhay natin. So, laging merong warning. Yun. Malinaw po yun pagdating doon sa bunga. Hindi necessarily. Pero meron ding part, syempre. Meron ding part. Hindi ko lang masabi sa inyo kung ano talaga yung specific na percent para lang masabi mong pasado na yun. Hindi po yun. Basta ang gusto ng Panginoon, makita natin sa kanila na nabubuhay yung bunga ng banal na Espiritu Santo. And lahat naman kasi magpo-flow na doon. Pero hindi nga lahat ganun dapat. Hindi naman ganun ang magiging resulta. Katulad ni Propetang Samuel, napakabuti niya eh. At sinabi ng Panginoon na talaga siya ay sumusunod. Pero sa anak mismo, as part ng bunga yan, hindi makita. Pero hindi yun yung magiging batayan. Mga minamahal na kapatid? Yan. Okay. Siguro, mas effective itong verse na ito doon sa mga nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Pag ikaw naman ay medyo malalim ng pananampalataya mo, kumbaga, maaring exempted ka na dito sa part na to kasi mayroon ka ng knowledge and wisdom galing sa Panginoon. Pero ito masarap iaral to sa mga naghahanap ng katotohanan. Yan. Magandang iaral kasi sila yung mga madaling makuha, madaling sumunod. Maraming ganyang iglesia, mga minamahal na kapatid. Bisa may mga nababalitaan tayo ng mga ganyan, nakakaawa. Parang kailan lang yata. Basta isipin, hindi naman relihiyon yun. Kulto na nga yun eh. Kulto na. Talagang ako naman nagtataka rin naman. Paano silang napasunod? Siyempre kasi nga, yung murang pag-iisip, nilason, talaga namang
infested ang mundong ito, magugulat ka na lang, may ganun nga pa rin talaga. Kaya tama pa rin ang aral ng Panginoon. Okay? So yun. Alam niyo naman siguro yung balita na yun. Nakarating na yun sa Senado. Kulto na yun. Pero yun. Ibig sabihin, may nangyayari yan kahit sa panahon natin. Verse 17. Sino na? Yan, si kapatid na Michelle. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Eventually, makikita mo yan. The truth will set you free. Makikita mo yan na, ayan, nandiyan na yung yung bunga niya. Malalaman mo yan. So, hindi masamang sumubok. Yan. Hindi naman sinabi ng Panginoon dito, di ba? Sabi nga niya, mag-ingat kayo eh. Hindi naman niya sinabi na pag may nangaral sa'yo, itakwil mo na, di ba? Sabi rin sa banal na kasulatan, subukin mo ang lahat ng Espiritu Santo, di ba? Subukin mo lahat ng aral. Kaya encourage you, sabi ko nga, magbasa kayo, tumingin kayo sa ibang mga pangangaral, ibang doctrine, hindi yung masama. Ina-encourage ko pa nga kayo eh. Pero the same way, kung paano nagbabala ang Panginoong Jesucristo, ganun din nasasabihin ko sa inyo. Mag-ingat kayo sa social media, hindi lahat yan tama. Di ba? So, yun pa rin yung sasabihin ng Panginoong Jesucristo, yung caution na yun. Okay? Again, makikita pa rin yan sa bunga. Lalabas yan eh. Lalabas at lalabas yan. Hindi yan pwedeng hindi. Hindi yan pwedeng mag-stay doon. Time lang yung pinag-uusapan natin dito. Yan lang hindi ko masasagot. Kung kailan yun malalaman, kapatid na John, kailan ba namin malalaman yun? Yun yung mahirap na part. Yun is for us to know talaga. At with the help ng guidance ng Panginoon. Okay, verse 18. Mateo chapter 7 verse 18. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. At ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Okay, same lang din naman dun sa 17. Verse 19, kapatid na Heron. Bawat punong kahoy, sabi rito. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inahagis sa apoy. Okay. Yan ay application talaga, no, para mapakinabangan din naman. Pero hindi yun magandang kapakinabangan. Kasi susunugin eh. Yun yung emphasize dun eh. Yung susunugin, yung hindi nagbubunga, ay ibig sabihin wala siyang kwenta eh. Yun na yung pinaka part ng explanation doon. Kaya dito sa verse 20, ako nila magbabasa. Sabi rito sa verse 20, kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Yan. So, nandun yung judgment dun sa mga mapanlinlang. Yan. Mga false prophets, mga minamahal na kapatid. Ngayon, yan ay may counterpart sa Lucas. Of course, meron tayong makikita niyan sa Lucas. Basahin na po natin sa Luke chapter 6 naman siya. Punta po tayo sa Lucas, Kapitulo 6, versikulo 43. 43 hanggang 45. Yan. Pakibasa, Pastor Briggs. Lucas chapter 6 verse 43 to 45. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga tao ay di nangapuputi ng mga igos sa mga dawag, at di nangapuputi ng ubas sa mga tinikan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan
sa masasamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Okay, so dito medyo mas na expound maigi yung nasa chapter 7 ng Mateo. So magdwell tayo dito muna sa verse 44. Yung 43, ano na yun eh? Yun na yung galing sa chapter 7 ng Mateo. Yung nasa verse 43 ng chapter 6 naman ng Lucas. Pero sa 44, tignan nyo to, sabi rito, sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Of course, ang puno ng nyog, hindi yan pwede maglabas ng mangga, di ba? Never yan. Never sa entire history na mangyayari yan na magtatanim ka ng rambutan, lalabas orange or kung ano man, pakwan. Siyempre hindi. Doon siya nakikilala eh. Ang para sa Diyos, para sa Diyos. Kung ang inaaral natin para sa Panginoon, makikita si Jesucristo sa buhay natin. Ganun lang yun eh. Pag hindi nangyayari yun, tayo ay infested ng karumihan, ng kasalanan. At magmamanifest, makikita, walang bunga ni Jesucristo sa buhay natin. Ganun lang siya kasimpleng i-explain, mga minamahal na kapatid. Dapat dun siya makita. 1:1. Apple should be apple. Banana should be banana. Ganun lang naman yun eh. Yun lang yung puno nila. Yun lang dapat yung prutas nila. Kaya hindi tayo malilin lang. Dapat. Sapagkat ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag. Kaya subukan mong magsuot ka ng kulay puting damit, tapos tumakbo ka sa mga damuhan. Sabihin natin yung maisan. Yung suot niyong puti, si Pastor ay nakaputi, si Sister Det, hindi man puti, pero light. Ay mga nakaputi. Ako nakaputi pala ako. Punta tayo sa may cornfield. Tatakbo tayo ron. Sa tingin niyo ba paglabas ko, puti pa rin yung damit ko? Di ba hindi na? So yun ang explanation dito, no? Hindi naman talaga nakakaputi yan eh, yung dawag na yan. Ay ibig sabihin, sa mga bulaang propeta na nagsasalita ng malinis, pero kung ang damdamin nila ay madumi, magmamanifest pa rin yung madumi. Basahin pa natin yung susunod. At di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Ayan, ganun din yun. Pag dumaan ka na nakaputi ka, ubas pa lalo. Abay, mantsa yan. Sigurado mantsa yan. Yung iniinom natin pag di ba? Pag first Sunday ng month, yung communion natin, malakas makamantsa yun. Yung 100% grape juice yun eh. Pero sabi din sa verse 45, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. Yan. Ito na yung explanation noong bunga ng Banal na Espiritu Santo. Kaya sabi ko sa inyo, hindi yan yung bunga ng napuproduce mo sa buhay. Hindi yan kailangan na nakatapos ka ng pag-aaral para magdala ka ng Biblia at makapagturo ka. Hindi yan pamantayan. Hindi kinakailangan na meron kang pamilya at manguna ka sa iglesia. Dahil yan ay pamantayan at sinabi yan. Hindi. Pero nakakatulong yun. Nakakatulong yun kasi nagmamanage ka ng pamilya eh. Yun yung ibig sabihin nun. Pero hindi siya batayan. Hindi siya dapat maging standard na yan ang curriculum. Yan ang dapat sundin. Hindi po ganun. Hindi rin batayan na meron kang mga anak na naglilingkod at kasama mo sa paglilingkod para sabihin na ikaw ay bonus na lang lahat yun, mga minamahal na kapatid. Dahil hindi dyan nakapokus yung bunga na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, kundi nilinawan niya rito sa Lucas na sabi, sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso. At ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Hindi maitatago kung ano yung laman ng puso mo. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Yun yung outlet. Yun yung output. Kaya ang dami nating idea. Kaya yung idea yan, kaya pinag-aaralan natin, bagamat kayo ay nakaka-discern kung ano naman yung tama at mali sa mga naririnig nyo sa social media, sa mga tinatanggap nyo sa inyong mga nakikinig na aral, maliban sa pangangaral na meron tayo sa Iglesia ng Diyos dito, meron kayong advantage. At yung advantage yan na iintindihan nyo ngayon, yan ang gagamitin nyo para ipangaral doon sa mga mahihina at walang advantage. Ano yun? Yung mga nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Ayan. Sila yung vulnerable na tinatawag. Sila yung madaling mahikayat ng mga lobong ito.
yung mapanling lang at tinatawag nating bulaang propeta pagdating din sa Revelations. Nandyan din yan. Nasa Mateo pa lang tayo, binabanggit na ng Panginoon yan. Okay? So, yun yung ibig sabihin nitong lesson natin na nasa Lucas. May katanungan po ba regarding false prophets? Marami pa tayong madadaan ng false prophets. Kaya nagkakaroon tayo ng mga basic na ganito at inisa-isa natin yung aral ng ating Panginoon Jesucristo para maging matibay yan at lalo pa nating maunawaan sa mga darating pang pag-aaral. Malawak na topic tong false prophets na ito, mga minamahal na kapatid. Okay, so tungo tayo sa panibagong topic. The last topic na nakaprepare ngayong hapong ito ay yung nasa chapter 7 ng Mateo. Balik ulit tayo sa Mateo. Ilang verse lang naman ito. Mateo chapter 7 ulit, verse 21 hanggang 23. Babasahin ni Pastor Eugene yung lahat ng verse na ito. 21 po. Sige, 21 muna. Ayan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay, salamat. Ilang beses na rin natin itong pinag-aaralan, mga minamahal na kapatid. Pero na maganda na, uulit-ulit natin. Para maunawaan natin na, una, syempre, gusto ng Panginoon na tumatawag tayo sa Kanya. Tatandaan natin, ideally, at kung tatanungin lang yung nais at kalooban ng Panginoon, gusto ng Panginoon tumatawag siya sa atin. Diba? Ganun din naman sa mga tatay, diba? Ang gusto nyo, sa mga tatay, na tawagin kayo ng mga anak natin na tatay, daddy, papa, 'di ba? Ama. Kasi yun yung ating pangalan na ipinakilala sa kanila. Ganun din ang Panginoon. Gusto niya tawagin natin siya sa pangalan niya, Panginoon. Diyos, makapangyarihan. Ang dami niyang ibinigay sa atin na itatawag natin sa kanya na karapat-dapat, 'di ba? Anong pakiramdam yun? Kaya sinasabi ko sa mga bilang ama at mga tatay rito, masarap sa pakiramdam na tatawagin ka ng anak natin na ganun ang address sa atin. At kinatutuwa at kinagagalak yun ng Panginoon at tinatawag din natin siya sa nais na pangalan ng ating Panginoon. Pero merong sinabi ang Panginoon Jesucristo rito sa verse 21 na hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Yan. Unang-una, sa panalangin, nung pinag-aralan natin last time, na may mga panalangin na umuulit-ulit. Isa rin ito sa mga, connecting the lessons din about prayer. No, hindi naman lahat nga naman talaga ng Panginoon, Panginoon. Kasi yung mga Hudyo, yung mga Eskriba, mga Pariseo, pag nananalangin yan, halos talaga namang pinagkakalandakan nila. So, nandun sila sa laging, pinapakita nila kung gaano sila kalinis at katuwid. Hindi ganun. Hindi yun ang magiging batayan. At kailanman hindi yun ang magiging batayan. Pagdating sa sa batayan yung sinasabi ko. Pero pagdating sa requirement, gusto ng Panginoon niya na tinatawag natin siya. Pero hindi yun yung batayan para masasabi nating magiging katanggap-tanggap na tayo sa kaharian ng langit. Hindi mo mai-equate na ang pagtawag sa Panginoon is equals to buhay na walang hanggan. Walang ganung equation mathematically. Wala. No? Pero isa siya sa formula, isa siya sa requirement na tumawag tayo sa Panginoon para meron din tayong pagkakataon na makarating sa kaharian. So again, nagsasalita ang Panginoong Jesucristo sa harapan ng mga mapagpaimbabaw, mga hipokritong mga Eskriba at Pariseo. Na later on, makikita natin na even si Jesucristo, sasabihin niyan, mga hipokrito kayo. Di ba? Galit na ang Panginoong Jesucristo sa kanila, sa kanilang mga kasalanan at kanilang ginagawa at sa paniling lang na ginagawa nila sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Okay, verse 21. 22 po. 22 pala, sorry. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Okay, so yan.
Lagay ko lang sa screen. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yon. Ang araw na sinasabi rito is the end of days. Yung araw na yon. Kasi ano na yun yun yung time na ihiwalay na ng Panginoon Hesukristo yung mga tupa sa kambing. Ayan. Yung mga tuyong damo sa mga may mga bunga. Ayan. So makikita natin dito na magpipil mag-a-appeal sila ng kaso. Kasi ang end of days kasi judgment. Isipin niyo lang courtroom 'yan, mga minamahal na kapatid. Magpi-plead pala rather. Magpi-plead sila ng case nila. At sasabihin nila, sumunod naman kami. Ayun marami ang mga sasabi sa akin sa araw na 'yon. Panginoon, hindi baga nagpasing panghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo ay nagpalayas kami, sumunod kami, lahat ito. Pero ano sabi sa verse 23? Pastor Eugene. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Iyon. Okay. So, ito yung sinasabi na you cannot serve two master. Kasi, nagsisilbi sila sa Panginoon, pero nagsisilbi rin sila sa katampalasanan. Una, hindi na yun acceptable sa Panginoon. At hindi yun titimbangin ng Panginoon dahil mas marami kang ginawa kaysa sa katampalasanan, mas marami kang pagsunod. Hindi ganoon ang grading. Hindi ganoon ang grading, mga minamahal na kapatid, kung paano sa eskwelahan. Hindi ganyan mag-grade ang Panginoon. Dahil ang Panginoon nag-grade siya sa output natin, sa gawa. Nasa gawa yun Alam natin yan. Na nasa resulta ng pananampalataya natin at pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya lumalabas doon yung output natin. So dito makikita natin na yung mga manggagawa na yan ng katampalasanan na habang ginagawa ang pagsunod, sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin. Ayoko kayong makita. Kahit ba mag-plead ka ng case, kahit nasabi mo, kahit magbilangan tayo rito, mas marami akong perfect ang attendance ko kada linggo. Lord, perfect po ako sa the teaching or perfect po ako lahat. Wala po akong mintis. Yan. Pero aside from doon, 6 days, hindi ka marunong manalangin, hindi ka umiibig sa kapwa, sisinungaling ka, and so many things pa ng gawang katampalasanan. Hindi yan magiging batayan para makapasok tayo sa kaharian ng langit. So, yan yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, na paglayo. Yan. Hindi ko kayo nakikilala. Ang sakit nun. Pagmahal mo sa buhay at bila sasabihin sa'yo, hindi kita nakikilala. Gaano kasakit yun? What more pa pag ang Panginoong Hesukristo magsasabi nun na hindi ko kayo kilala. Kasi hindi ko naman nakikita yung bunga na meron ako Sabi ni Hesukristo na dapat na meron din kayo para makilala ko kayo. Dahil from the beginning ng pinag-aaralan natin, nakikilala sa kanyang bunga At alam ni Jesucristo kung ano yung bunga na yun. Naintindihan niyo mga minamahal na kapatid? Naunawaan niyo po ba yung ating lesson ngayon? Naging malinaw po ba sa atin? Yan. At meron din itong counterpart na mababasa rin natin sa Lucas. Buksan po natin ang ating mga Bible. Sa Lucas chapter 13 naman siya, mga minamahal na kapatid. Tumatalon tayo sa Lucas, paiba-iba. 13 chapter, I think 25 hanggang 30. Yan. Chapter 13 verse 25 hanggang 30. Kapatid na det, basahin nga yung buong Simulan muna natin sa verse 25. Verse 25. Yes. Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at maisara na ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutuktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami at siya ay sasagot sa inyo. Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Okay. Yan yun yung kung
makatindig na ang puno ng sambayan. It's enough. Parang pinapakita rito, dumating na yung time ng judgment at mailapat na ang pinto. Yun na, sinaraduhan na, nahusga na. At mag-plead man, wala na. Basta sinasabi ng Panginoon dito, wala nang ano ron, wala nang turning back doon, wala nang pagsisisi sa part na yun, wala na. Kasi nandito na sa lupa ngayon lahat yan eh, nandito na yan eh. Sabi, magpasimula kayong mangagsitayo sa labas, yun na yun, na di na sila pagbubuksan, kahit na anong tuk-tuk pa dyan. Kahit na sabihin ba natin na, Kuya John, pinag-aralan natin yung kumatok ka lang di ba? At ikaw ay pagbubuksan. So, hindi ito yun, Huwag kayong pilosopo. Hindi ito yon, mga minamahal na kapatid. Hindi ito yung ibig sabihin. No? Kaya do not take out of context ang kada verse. Kasi kailangan pinag-aaralan lahat yan. Dahil merong final na closing door na kailanman hindi na magbubukas ang Panginoon. Meron yan. Meron yan. At kung anong time yon, end of days. Huwag na nating hintayin yon, mga minamahal na kapatid. Kaya ngayon pa lang, kumatok tayo kasi gusto ng Panginoon na buksan niya yung pintuan sa atin. Actually, design yan na nakabukas para sa atin. Minsan nagsasara lang yan pag talagang tayo ay makasalanan. Nagsasara yan paminsan-minsan pag tayo ay matitigas ang ulo at matitigas ang puso. Nagsasara yan. Kaya minsan mahirap hanapin ng Panginoon pag sarado na yan. Kaya may mga taong nagdi-drift away na. Kasi una, ayaw na nilang kumatok. Parang nakikita ko rin yung mga kapatid na sinasabing nahihiya na silang bumalik. Ayan. Kahit na design ang pintuan ng iglesia ng Diyos, literal, bukas yan, di ba? Sinasarato lang natin sa hapon. Kasi yung sa tapat, yung liwanag, nakakasilaw. Pero hindi natin sinasara totally yan. I-push nga lang nila, bukas yan. Hindi mo nga kailangan kumatok Ganun ang ibig ko bang sabihin, mga minamahal na kapatid. Yung pag-aaral na kumatok ka lang, di ba? Lagi yan. Hanggat may time tayo. Pero darating yung time na merong kahit na anong katok na nila, hindi na sila pagbubuksan. Meron yun, mga minamahal na kapatid. Malinaw yun. Hindi natin pwedeng i-connect yun at isapilitan na hindi. Pwedeng buksan yan kasi sinabi rito sa Mateo yan. Sinabi yan. Meron mga makakulit na gano'n na parang gusto niya tanggapin yung gano'n para lang justify yung kanyang makaramdam siya ng feeling na, exempted din ako. Kahit makasalanan, kahit gumagawa ako ng kasalanan. No. Sad to say, hindi po yon, mga minamahal na kapatid. Okay, verse, kapatid na dete, yung kasunod, 26 ba? Kaya't magsisimula kayong magsabi, kami ay kasama mong kumain at uminom at nagturo ka sa aming mga lansangan. Okay, same yung different example, pero same yung gustong targetin ng ating Panginoong Hesukristo, no? Yung kanina sa Mateo, sinabi, kami ay nagpapalabas ng mga masamang espiritu. Yung lahat ng ginagawa mo, ginagawa rin namin. Ngayon dito naman, iba. Kami kasama mo. Yung situation lang ang iba, pero yung ibig sabihin, pareho lang. No? Sabi rito, kung magagayoy, pasisimulan ninyong sabihin. Ganun din naman sinabi sa Mateo. Sasabihin nyo rin naman yan. Nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo. Kasama mo kami palagi at nagturo ka sa aming mga lansangan. Nakikinig kami. Yan. Pero sabi sa verse 27, subalit sasabihin niya, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Lumayas kayo, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Ayan. So, di ba? Pareho lang. Pareho lang nasa Mateo. Pinapaalis niya ang Panginoon. Hindi ko kayo kilala That's the final, no? Kasi ang sitwasyon, pinakahuling saraduhan na ng pinto. Yan. Pero yan, kung may time pa naman, at bukas nga ang pinto ng Panginoon At nasasaraan lang na Kung gawin nila ito habang nandyan pa ang pagkakataon na ibinigay sa kanila, pagbubuksan sila, mga minamahal na kapatid. Pagbubuksan sila. Definitely, kung yun ang tatanungin nyo, oo naman. Kasi may pag-asa Diba? Verse 28. Magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin kapag nakita na ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo mismo ay inihahagis sa labas. Okay, di ba? Napakasarap pakinggan na nakasulat na yung pangalan ng mga sumunod sa Panginoon. Si Abraham, si Isaac, si Jacob. Meron na silang nandun na.
This is assurance, mga minamahal. Kaya ang salita ng Panginoon, pagsunod, may assurance yan eh. Kahit nasasabi natin parang sa buhay, wala namang assurance eh. Yes, buhay dito sa mundo, walang assurance. Trabaho, pag-aaral, because we are bound of lahat ng desisyon na ginagawa natin. Pero kung gusto natin magkaroon ng assurance, sa atin mismo manggagaling yun dapat. Kung talagang pagsusumikapan natin makatapos ng pag-aaral, kaya yan. Kasi gusto mo yun eh. Gusto mong makamit yung assurance sa yun. No? Tutulungan ka ng Panginoon nun. Kung gusto mong makakamit ng ganito sa buhay, pwede rin yan. No? Pero higit sa lahat ng mga yan, kaya ako sinasabi, para maunawaan nyo na mas may higit pa dyan na assurance, ang buhay na walang kaligtasan. Assurance yun, mga minamahal na kapatid. Kaya itong verse na to na isang pagpapakita na meron, na nakatanggap na. No? At yun yung naisin natin, makita natin si Amang Abraham, makita natin si Isaac, makita natin yung mga karakter na pinag-aaralan natin dito. Yun yung longing din ako. Si Esther, si Joel, mga propeta, diba? Nangamatay sa ilalim ng pangalan ng ating Panginoon. Mga apostol na mga nangamatay sa ilalim sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Napakasarap damhin yun at makita yun. I-look forward natin yun. Maging goal natin as a Christian, mga minamahal na kapatid. Verse 29, sabi rito. At may mga taong manggagaling sa silangan at kanluran, sa timog at hilaga, at uupo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Okay, so marami. Hindi lang Pilipinas, hindi lang Amerika, hindi lang Canada. Sinabi yung direksyon at yung basic 4 direction na yan, it means pag sinabing compass, kabuuan na yan, mga minamahal na kapatid. Kahit ba may pilosopo magsabi, hindi, may northeast, may southwest, may 35 degrees na ganito. Nanggaling sa basic ng 4 na direction yan. No? North, south, east, and west. Sinabi, lahat. Dahil may mga mabubuting sumusunod sa Panginoon. May mga taong gusto ang kaligtasan. Merong gumaganap ng salita ng Panginoon. Merong isinasabuhay ang mga moral na talaga sa kanilang damdamin kahit ba hindi nila nakilala ang Panginoong Hesukristo. Dahil merong separate na pamantayan ng Panginoon dyan pagdating sa kaligtasan. Kaya wag nyo sasabihin na Kristiyano lang talaga ang maliligtas. Merong ding iba na hindi nakakilala at maliligtas yan. Ako'y naniniwala dahil sa sinabi na ito sa lahat ng sulok yan Dahil may mga sulok ng sandaigdig ngayon na hindi rin nakakarating ang salita ng Panginoon kahit ba sabihin natin na nasa technology, yung era natin ngayon ay nasa mataas na teknolohiya. Pero mga minamahal na kapatid, ganun din yan. No? Merong makakaupo sa tabi. Ang sarap makita na ito, sarap damhin. No? Magsisiupo sa kaharian ng Diyos. Yun ang katabi natin. Diba? Kung tayo ay papalarin at magsusumikap. Pero yung tatalikod at gagawa ng kasalanan, sila ay maiinggit, no? Mangangalit ang kanilang mga ngipin pag nakita nila si Abraham at si Isaac at si Jacob. At ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos. At sila ay palalabasin. Isipin nyo, hindi ka invited. Napaka posturang-postura ka pa, di ba? So, ang naka-experience yun. Pagpasok mo, hindi, wala po yung pangalan nyo rito. Imagine niyo lang yung scenario yung ganun Kahihiyan yun, mga minamahal. Nakakahiya yun. Although this is part of hindi ito yung exact mangyayari, pero binibigyan na tayo ng glimpse na ibig sabihin yan ay yan. Yan yung magiging kabuuan pagdating sa end of days. Last verse, 30. Sa katunayan, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Yan, tama yan. Kasi kanina, yung naunang verse dyan, yung 4 na direction, silangan, kanluran, timugan, hilagaan. Nabanggit ko nga sa inyo, hindi kailangan Kristiyano Diba? Yung mga yun, nahuhuli yun Yung mga liblib na lugar ng mga ethnic na mabubuti, na hindi nakakarating ang salita ng Panginoon. Actually, sila yung mga nasa huli natin. At pwede pang mauna yun sa isang Kristiyano na sinasabing Kristiyano siya, pero kasalanan naman ang ginagawa niya. Naintindihan nyo? Na-advantage ng di ba? Pero huwag nyo namang sabihin na, mabuti na lang pala, dapat na lang pala, hindi ko nakilala ang Panginoong Hesukristo. Mali naman yun. Mali pa rin yun. Yun. Dapat hindi natin pinagsisisiyan. Dapat mas magalak tayo
na hinanap tayo ng Panginoon at tinawag niya tayo at nakinig tayo at lumapit tayo at hanggang ngayon naririto tayo. Ganyan balikan yung mga time na tinawag kayo ng Panginoon ilang beses at then later on sa ganitong condition tayong lahat. Napakasarap nun mga minamahal na kapatid. Okay? So yun yung kabuuan ng ating pag-aaral sa 3 lesson. May karagdagan po ba? Sa narrow gate, false prophets, at itong depart from me. Pinapalayas no? Wala na sigurong higit pang masakit na palayasin ka. Palayasin ka ng asawa mo, palayasin ka ng landlord mo sa inuupahan mo, palayasin ka ng girlfriend mo, palayasin ka sa buhay ng kung sino man. Wala nang higit na mas masakit pa pag ang Panginoong Hesukristo nagpalayas sa harapan natin. Yeah. So, you would imagine and you need to bear. We need to bear yung ganong kabigatan na yun. At ma-realize sa ating buhay na kailangan natin manatili at mag-focus sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil, totoo, masikip ang pintuan kasi tayo yung mga makasalanan. Kaya yun yung ating perspective sa pintuan. Pero never ang Panginoon talaga niya na dinesign yan. No, masikip ang pintuan. Maluwag yan. Gusto ng Panginoon yan eh. Ang Panginoon ay puno ng pagpapala. Pero dahil sa kasalanan, kailangan natin paghirapan. Kailangan natin talaga yun. Okay. May katanungan po ba? Karagdagan? Pastor Gito, may katanungan po? Wala. Sa mga kapatid po natin, tignan ko lang yung kapatid natin sa social media. Ayan. Good afternoon din po sa mga kapatid natin na sila Pastor Junior, Sister Rose, yan. Kapatid na Tintin. Sister Kathleen, yan. At sa iba pa mga kapatiran natin na hindi ko man nabanggit kanina habang nagsisimula ang ating pag-aaral. Yan. Okay, so kung wala na pong katanungan, salamat po sa inyong pagsama. Next Sunday po ulit mga minamahal na kapatid. Sa ganap na 3:30 pa rin, magsama-sama po tayo mag-aral at magpatuloy sa napakagandang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling ko po ng bawat isa ay tumayo. Tayo po'y pangungunahan ni kapatid na Narvin sa ating pangwakas na panalangin. Tayo po yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na maawain at maibigin at magpanginoon sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat po muli Panginoon sa hapong ito Panginoon na kami po'y muli nakapag-aral ng iyong mga salita at napakinggan ng iyong mga salita Panginoon. Ganon di Panginoon ang mga salita ng napakinggan, napag-aralan sa hapong ito Panginoon na ito'y patuloy namin maisa buhay at maisa-isip at ito'y magamit namin sa pang-araw-araw bilang mga Kristiyano Panginoon. At ma-share po namin sa mga anak mong hindi pa lubos na nakikilala sa iyo Panginoon. At ganon di Panginoon na sa hapong ito Panginoon na mga kapatiran namin hindi namin kapiling sa mga oras na ito na kung saan man silang dako naroon Panginoon, patuloy mo sila gabayan at ingatan sa mga ginagawa nila sa mga oras na ito Panginoon. Ganon di Panginoon sa aming mga natitira pang gawain sa mga oras na ito at patuloy po Panginoon pangunahan Panginoon. At ganon di Panginoon na kami po'y patuloy na humingi ng kapatawaran sa aming nagagawang pagkukulang at pagkasala sa iyo at ito may lihim o hayag at ito ay aming isinasamo at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus ng aming Diyos ng aming tagapagligtas. Amen.